If I your name, Knowing well that as our hearts begin heart begins worship, to worship we'll be blessed because you as came. you came. We'll be blessed Jesus, because you you came. came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you came. We'll be blessed because you came. We'll be blessed because you came. Sa umaga pagkakising, alam mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasang ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ako'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan
minamahal ka. Lagi awit pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Lagi aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Sa pinahal niya, lagi aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Ang kumpleto ngayon, Brother Ray, na yung song. Kumpleto pala, no? Kala ko putol. Hindi, putol kahapon. At saka noong, oo, pero ngayon nagtaka. Good morning, good evening, start na tayo. Sige po. Wala pang national anthem. Iyon nga, national, National. iyon, basta iyon ang start na tayo. Sige po. Narinig po ba ako? Amen. Malinaw po. Opo. Okay. Salamat. Papi. Po. Opo. Let's pray po. Yes, Amang Banal, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa bawat isa na nandito ngayon sa aming morning devotion. Salamat po, Ama, sa bawat isa na iningatan mo po at binigyan po ninyo, Panginoon, ng pagnanais na muli ay kami magkasama-sama. Kahit po kami ay magkakalayo, ay andun po ang puso na may pagkakaisa at may pag-asa na laging makinig at makapag-share ng mga nangyayari sa buhay-buhay namin. Ama, maraming salamat po sa gabing ito at ako po ay isa sa mga makakapag-share ng iyong salita. Salamat, Ama, na ikaw ang patuloy na siyang magagabay sa akin at salita mo lang po, Panginoon, ang mahayag sa gabing ito. Salamat po, Ama, at patuloy kang nandiyan dyan upang gabayan ang bawat isa na sa pakikinig, Panginoon, at sa pag-sharing namin ngayong gabi. Salamat po, Ama, at sa banal na Espiritu, ikaw ang gagabay sa akin ngayong gabi. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Yes po, salamat po. Di po ba ang tayo po lahat dito ay karamihan ay mga senior citizen na? Ano po? Hindi pa. At, hindi, sabi ko nga, karamihan. Pero meron din namang hindi pa senior. At isa ka na doon, Ate Claire. Tapos si Ate JP. At sino pa nga po ba ang hindi pa senior dito sa atin? Yun. Pero si Ate Cora.
Si Lola Sexy. Pinakamatanda yata ako, 69. Opo. Hindi po, ako po at 68. Meron pa po bang mas mataas doon? Ay, Ang grade? Cora nga, 69. 68? Di, ako 68, siya 69. Sino pa Oo. po ba? Ayun, ibig sabihin, first honor si Lola Sexy, 69. Yay! Si Lola Sexy Second talaga the best. 68. Ano po? Salamat po sa Panginoon dahil tayo ay pinagkalooban ng kalakasan. Patuloy at patuloy ang Diyos na pinalalakas tayo. Physical Amen. at emotional, spiritual. Ando doon ang kalakasan natin. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na may kakayahan na makapaglingkod sa Diyos. Ano po, si Ate Claire, bagamat siya po ay may, sabihin natin may karamdaman, pero andun pa rin po yung lakas. Malakas po yung kanyang mental and peace, emotional. Pagdating po sa pag-share po ng Word of God, andun pa po yung kanyang eagerness and yung pong mental at saka yung emotional, ando dun pa po sa kanya. Nararamdaman pa po niya yon. Salamat sa Diyos. Ano po? At ngayon pong gabi, ang title po ng ating verse ay Kalakasan Galing sa Diyos. Ito po ay, ang ating pong verse ngayong gabi ay sa Philippians 4:13. Yun, ang sabi po dito, yun, nakasulat na pala dyan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Tulad po ngayong gabi. Masasabi ko po na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa akin na makapag-share po ng, sa totoo lang po, mahihiyain po ako. Nervous pati po ako sa pagsasalita. Kaya lang, sabi nga po, ang Diyos ang magpapalakas sa akin. Ano po, salamat po at ando doon pa rin po yung strength na at nararamdaman ko na kaya ko dahil andiyan yung Diyos. Ano po? Nung araw, doon po ang sa isip ko lang po ay ang sa akin, sa sarili ko, yung kalakasan. Akala ko ang kalakasan lang binibigay niya sa akin ay yung physical. Dahil ako po nakakakilos pa, malakas pa, at nakakapag-alaga pa po ng may sakit tulad ng kapatid ko po. At saka po si Ate Claire noon, nagawa ko pa po siyang alagaan noon nung po siya ay bagong na-stroke lang. Pero salamat sa Diyos, pero hindi lang po pala physical, pati po pala spiritual, pinalalakas din po ng Diyos. Sa papaano pong paraan ba na lumalakas yung ating espiritu? Ayun po ay ayon po din sa aking mga natutunan, naririnig, sa pagbabasa po pala ng Bible, pinalalakas po ang ating espiritu. Sa pakikinig, lalo na sa ginagawa natin, yung ating devotion, yung ating sharing, at yung pong pagsama sa mga small group sa ating community at sa ating pong pagsisimba. Doon po, lumalakas yung ating espiritu. At sabi nga po, pagka tayo ay nakaharap ng mga hindi mananampalataya, kaya po nating mag-share dahil yung lakas ng ating espiritu nandoon, ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano po? At isa pa po ay yung ating emosyon. Kasama po yung ating yung mentality po natin, emotional and mental. Kasi kung wala pong emotion, ay may isip nga po tayo, wala naman tayong emosyon. Paano po mangyayari yun? Tayo nagkakaproblema, tatanungin tayo, anong nangyayari sa'yo? Sasagot mo, hindi mo alam.
Kasi walang isip eh. Hindi mo alam. Hindi ka kasi nag-iisip. Wala kang isip. Kaya yung pong emotional and mental, magkasama po yun. At lalo na po kung tayo ay nagkakameron ng problema na sa akala natin, parang wala nang katapusan. Parang over na tayo sa problema. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung papaano. Hindi natin alam kung sino yung tutulong sa akin. Pero yun nga po ay kung ikay hindi mananampalataya, nagkameron ka ng ganyang problema na parang mas malaki pa yung problema mo kaysa iyong pagkatao. Parang hindi mo kayanin. Pero salamat sa Diyos dahil nakilala mo ang Diyos. At ang Diyos, yung magpapalakas sa iyo, sa iyong emosyon. Nandiyan ma-stress ka, pero nakakaya mo dahil sa Diyos. Sabi nga po dun sa Matthew 28:30, sabi po dito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at mga nabibigatan lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po, ulitin ko po. Magsiparito sa akin kayong lahat ng napapagal at nabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Ano po, napakaganda po nung sinasabi sa Matthew na kung wala tayong Diyos, sino ang sasalo sa atin? Sino ang tutulong sa atin? Di ba parang nangyayari po sa mga hindi mananampalataya pag hindi na po nila nakaya ang isang problema, tinatapos na po nila yung kanilang buhay. At salamat sa Diyos dahil tayo, merong Diyos na siyang magpapagaan sa ating mga problema, magpapalakas ng ating emosyon, nakakayang talunin ang lahat ng problema dahil may Diyos tayo. Ano po? Yun po. At ang sumunod po ay yung ating physical na sinasabi ko nga po na akala ko noon physical lang yung pinapalakas ng Diyos sa akin. Yung pala, lumakas na rin po ako sa ibang bagay, yung aking espiritu, yung emotion ko at saka yung aking yung aking mentalidad. Nakakaya ko na rin po na mapagtagumpayan kung ano man po yung mga problemang dumating sa buhay ko. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Yun po. Sabi rin po sa Isaiah, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin ka at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makakapagligtas sa iyo. Ano po? Yun po. Tapos sabi din po sa Psalms, ito po ay sa ating espiritu, 138 sa Psalms. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Salamat po sa Diyos dahil siya pa rin yung nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. At sa walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Salamat sa Diyos. Yun po ay sa Isaiah 40:29. Salamat po sa Diyos dahil ako bilang anak ng Diyos ay natutunan ko na po kung paano maging isang anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pag-share po sa Word of God at yung pong paglilingkod, isa po sa paraan, sabi nga po, yung isang paraan ng paglilingkod mo sa Diyos ay yung ikay tumulong sa kapwa mo, sa mga tao na nangangailangan. Physical, magagawa ko physical. Yung pagtulong ko po, lalo na po yung nangyari kay Ate Claire. Tsaka sa kapatid ko po sa ngayon, na ako pa rin po yung isa sa nagbabantay sa kanila. Yun po, salamat po sa inyo. At sino man po yung may mga karanasan at pinalakas ng Diyos, pwede na pong mag-share kung sino po ang gustong mauna. Salamat po, sa Diyos po ang papuri. Sino po ang Amen. gusto? Thank you so much. Ako po'y kakain kaya mauna na po muna ako kung pwede. Kagabi, tunay po na ang Diyos ay napakabuti. Ano po at kagabi nakaranas po ako nakakaibang experience sa aking katawan.
At ito po ay sinabi ko rin po kay Ate LB, kay Brother Ray, kay Ate Chuchi, nag-share ko yung kakaibang nararamdaman na sabi ko, Lord, wag mo pa tulutan na ako ay ma-hospital kasi si Genesis po ay wala sa mood eh. Paano po ako madadala kung sakali man, para may kakaiba po ako naramdaman. Sabi ko tumawag agad ako sa Diyos. Tapos naalala ko nga pala may FOL ako dito. Ay di uminom po ako and after that, yun, saka lang po guminahawa na aking pakiramdam. Doon ko nakita na talagang maraming bagay po ako napagtagumpayan dahil po maraming kalakasan na ipinagkaloob po ang Panginoon Jesucristo sa akin. Yun lang po. To God be all the glory. Amen. Next po. Salamat Ate Claire at Salamat, sino pa po ang nais magdagdag doon po sa aking isinyer ngayong gabi. Maaring may iba pong revelasyon sa inyo ay pwede na po kayong magsalita. Salamat po sa inyo. Sino po ang gustong magsalita, mag-share? Yung tutulog na, Brother Ray, pasok na po kayo. Maaga pa po kayo bukas, Kuya Ray. Para makatulog na po kayo agad, Brother Ray. Loading pa. Sino pa po muna? Loading. Sige. Si Pastora Marcia na lang po kaya. Kanina ko pa na-i-spot Pastora na name sa mata ko. Pastora Marcia. Yes, good morning, good evening everyone. Sige, ako na po mauna kasi mamaya po ay out na ako at na-attend po ako ng Pastors Academy online. Tama naman po, magandang paalala sa atin yun. Ang Diyos ang ating kalakasan. Sabi nga ay, the joy of the Lord is my strength. Amen? Amen. Kagalakan natin. Pag tayo nagagalak sa Panginoon, meron tayong kalakasan. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Hindi natin iniinda yung mga sakit dahil alam natin na ang Diyos ang ating kalakasan. At sa Diyos tayo nagagalak. So, kapag alam mo meron kang Diyos na kasama, para bang lagi kang strengthen, lagi kang malakas kasi alam mong nandiyan si Lord, hindi kanya pinababayaan. At naalala ko rin po yung verse sa Proverbs 10:27 na sabi nga po doon ay Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongeth life, prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. So yung mga Kristiyano, yung mga may takot sa Diyos, pinapahaba ng Diyos ang buhay, pero yung mga buhay daw ng mga masasama ay pinapaigsi. So, sandali salita, hindi lang po yung physical, hindi lang po yung spiritual. Lahat po kasi lagi po nababanggit, ang ating pong katawan ay nababahagi ng 3. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Itong physical na katawan na to. Ang espiritu, yung ating inner spirit. Ang ating soul ay yung ating mind, will, and emotion. So, ang ating physical naman, itong flesh, bone, and blood. Ito yung physical na katawan natin. Kapag malakas ang ating espiritu, lagi nating finifeed ng Word of God ang ating espiritu, nakakonect sa espiritu yung ating mind, ang ating soul, at yung ating will. Nakakonect yun doon sa ating spirit. Pag ang espiritu may busog, umaayon sa salita ng Diyos din ang iyong kaisipan. Yung kasama sa soul yung kaisipan. So kapag yung kaisipan ay maayos, kasi lagi yung sinasabi rin ni Apostle Pablo, Romans 12, renew your mind by magbago tayong kaisipan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung malakas ang espiritu, lumalakas din yung ating kaisipan, at kung ano yung laman ng ating kaisipan, yun ang dinidikta sa ating katawan. So, connected po yung tatlong yan, spirit, soul, and body. Kapag malakas ang espiritu, malakas ang kaluluwa, ang soul, at malakas din ang physical na katawan kasi yun ang nagdidikta. Yung mind natin nagdidikta sa mga nararamdaman ng ating katawan. So kung sinasabi ng kaluluwa o ng iyong soul na ikaw ay malakas dahil sa Panginoon, kasama mo si Lord, yun din ang action ng iyong katawan. Yun din ang sasabihin, yun din ang gagawin ng iyong katawan. So connected yun, kasama yung physical body natin sa paano natin pinalalakas sa pamagitan ng Word of God. Kaya yun, mahalaga po talaga na nag-feed tayo ng Word of God sa umaga pa lang. Almusal natin ay salita ng Diyos pagkagising. Instead na magkakape agad, hindi pa nakakapagkape, nag-aalmusal na ng salita ng Diyos. So napakahalaga po niyan. Pinipid agad natin ang ating kaisipan ng mga Word of God. Napakaganda po niyan, paalaala po sa atin. So
So to God be the glory, tama naman po yung sinabi ni Sister LB. Sa Diyos po ang papuri. Salamat Ate LB. To God be the Salamat glory. po, Pastora. O sino pa po ang nais mag-share at magdagdag doon po sa aking senior? Pwede na po kayong magsalita. Salamat po. Si Ate JP po kaya. Ate Hello, JP. magandang gabi po, magandang umaga. Ayan po, salamat po sa ating Panginoon. Tunay nga na ang Panginoon po ang nagpapalakas sa atin, ang nagbibigay ng kalakasan, hindi lamang pisikal, kundi emotional at mental. Sabi nga po, ang binasa po ay 4:13. Basahin ko po yung 12. Sabi niya po dito sa verse 12, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Imagine yung pong pinagdaanan ni Apostol Pablo na ang sabi niya ay magaan pa lang na magaan na pagsubok ang dumating sa kanya. Na sabi niya nga po sa ibang sulat niya ay halos mamatay siya sa kanyang paglilingkod. Yung nasa dagat sila na talagang halos buhay na talagang inialay na niya ang buhay sa mamatay o sa mabuhay sa Panginoon pa rin siya. Kaya nga nasabi niya itong verse na to na lahat ng yung naranasan ni Apostol Pablo, nagawa niya yun dahil sa kaloob na lakas sa kanya ng ating Panginoon. Talaga ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng patnubay at gabay para lahat ay mapagtagumpayan. Lahat ng mga naranasan ni Paul, siguro naman ay wala pa sa kalingkingan yung mga nararanasan natin. Siguro po sa inyo po may nakaranas na rin po doon sa naranasan ni Paul kasi mas ahead po kayong pinanganak, mas marami po kayong naging karanasan sa buhay, mas marami kayong mga napagtagumpayan sa buhay sa tulong ng Panginoon. Pero lagi tayo magpapasalamat kasi lahat ng yun, lahat ng mga pagsubok, lahat ng kalungkutan, kabiguan ay nalampasan at napagtagumpayan natin sapagkat ang Panginoon nagbibigay sa atin ng lakas at kaparaanan. Sabi nga po, di ba, sa 1 Corinthians na walang mga pagsubok na dumadating sa buhay ng tao na hindi nararanasan ng iba. Lahat 'yun ay nararanasan ng iba at 'yun ay pag dumating, ibig sabihin, kaya natin. Pag ibinigay ni Lord at ipinahintulot ni Lord, ibig sabihin, kaya natin. Kasi sa bandang baba po ng verse na 'yon, ang sabi nun, ang Diyos ang magbibigay ng kaparaanan ng lakas para mapagtagumpayan yun. Diba, napakasarap. Ang Panginoon pa rin ang tutulong sa atin kahit na pinahintulutan niya tayo ay subukin. Sabi nga rin po ayun na nga po yun, yung pinahintulutan. Ang Diyos ang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Kaya, ayun, salamat po sa Panginoon at isang paalaala muli sa atin na kung ano man po yung problema na dumating sa atin, mga pagsubok, ay kaya natin yan malampasan kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun po, marami pong salamat. To God be the glory. Magandang gabi at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat Ate JP. Sino pa po ang nais mag-share? Pwede na po. Sige po, pwede na po magsalita. Mamaya na po ako, ilipad ko lang po yung phone ko, yung Sige. Sige po, Ate Chuchi. O si Kuya Ray, baka pwede na. Yun po, nabanggit naman ni Sige po, habang inaantay po Yeah. natin si Ate Chuchi, ikaw naman ang mauna. nabanggit ni Ate JP kanina yun. Hindi lang sa down, kundi sa ups. Kasama pa rin sa ups. Ups and down yung buhay ni Paul ay lahat ay kaya niyang gawin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kung babalikan po natin yung verse 12, sabi po yun ay, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation.
whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, whatever circumstances ng buhay, sabi nga, basta may Kristo ka, ay wala kang pangamba. At lahat ay magiging magaan, lahat ay magiging maayos. At saka, ah, sa sinabi nga ni Pablo doon sa sinabi kong verse 12 na yung na natutuhanan niya ang lihim kung paano manatiling nasisiyahan. Ano nga ba yung lihim? Ang lihim niya ay ito, yung lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ who strengthens me. At saka walang hindi maibibigay si Kristo. Walang gawaing hindi niya tayo matutulungan upang maisagawa ito. 2 Corinthians 12, sabi sa 2 Corinthians 12, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So sufficient na, sapat na ang biyaya ng Diyos, ang kanyang ang grace. At tayo naman talaga ay nakasandig sa grace ng Lord, ng Panginoong Jesucristo. At dahil nga dito ay maaari nating magawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At napakahalaga kasi kahit anong sitwasyon ng buhay, meron tayong kalakasan, meron tayong nasasandalan, at merong gumagawa para sa atin. Hindi naman lahat ng bagay tayo ang gagawa. Ang Diyos ang gumagawa para sa atin. He fight for us. No? Hindi tayo ang nakikidigma, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung dala-dala natin ng mga Kristiyano na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung bakit tayo ay masaya kahit sa hagupit ng buhay ay naroon pa rin ang kagalakan, yung peace. Di matatawaran po yung kapayapaan na taglay natin na meron tayong Kristo sa ating buhay. At ang banal na Espiritu kasi ang nagbibigay sa atin ng lahat ng itong kapayapaan na ito. At hindi ito matatawaran. At may mga pagkakataon na dumaraan tayo dun sa mga pagsubok. At alam naman natin na hindi naman tayo naglilinger doon. No? Hindi tayo nagmatambay doon. At dahil alam natin tuloy lang, we move forward. Lagi tayo nag-move on. Kasi alam natin na meron tayong kasama sa lakbayang ito ng ating buhay. Salamat po, to God be the glory po. Salamat Next po. po, Kuya Ray. Next po, sino pa po? Yun nga po ang kailangan natin. Opo. Commercial muna sandali. Sige po. Baka makalimutan. Brother Ray, anong title ng yung Salamat Panginoon, kilala mo ako? Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pwede paki-record noon. Meron po ako na. Sige po. Thank you, Sister LB, Opo. for the reminders that we can do all things for Christ to give me strength. Pagising sa umaga, yun. Thank you, Lord. I can Yes po. this point. Mga ina-exercise sa mind. Yan. Ang observation ko ay talagang Christ sufficient. His power in any circumstances. Talaga. In happy, Nachachapi po kayo. Chapi po. Hindi po masyadong malinaw. Opo, nachachapi po pag nagsalita po kayo. Okay na? Okay na ngayon? Opo, okay po. Okay na po.
talagang His power is sufficient in any circumstances. Yung application ko, we have to trust God's provision. Dahil sa Kanya, we can Amen. find peace. Dapat Amen. harapin natin Amen. yung mga challenges with courage para ma-overcome yung fear, ma-fulfill yung God's command, like sharing His word. Dapat tayo Amen. maging honest at i-acknowledge natin yung mga kahinaan natin, yung mga takot, dahil ang kalakasan ng Diyos ay talagang sufficient to us. We have yon, manalangin, ask, seek God for strength in every trials, in any difficulties. We have to be humble to pray to us. Kaya dapat natin i-apply yung sufficiency ni Lord, yung kanyang power to serve Him faithfully every day. Like what we are doing, we are doing this devotion for the Lord and for us, of course. Thank you, Sister LV. In lang po. To the Amen. big glory. Salamat po. Salamat po at yun nga pong ating Holy Spirit, dapat po ay lagi po nating ipinipidyo ng Word of God para po hindi po siya manghina, hindi po siya manlumo, na pagdating ng kinakailangan natin siya, nandoon at malakas na malakas. Lalo na pag tayo po ay nag-share ng Word of God, kailangan alive na alive po yung ating Holy Spirit sa pamamagitan po ng pagbabasa. At syempre sa pagpe-pray din po, kasama na po yun. Ano po, salamat po. Sino po ang susunod? May example. Sige, mag-loading pa kayo. Mag-load muna. Sige po. Yung anak ko, di nga ba na nung isang araw, no Thursday, Opo. ano bang araw? Sabado na nga. Ay, yung bahay ng anak ko, Opo. yung furnace, di nga ba, malamig. Ay, tumigil. Opo. Ano naman siya na kung ako okay lang na pumunta. Siyempre, of course, dahil nga ang anak niya dating sa daycare, at saka dapat may tao sa bahay dahil nga baka mag-overheat yung heater. Kasi yung furnace, stress siya, yung sa trabaho niya, yung trabaho niya yung ang mga kasama niya talagang yun ang pinag-aralan. Siya hindi. Pero siya ay kasama kako. Kako, you have God as the Holy Spirit to help you. Dahil magagaling yung mga kasama niya, ang mga natapos gano'n, siya hindi. Pero siya, nandoon, sabi niya sanay siya na, ako magaling. Hindi, kako, ikaw as the Holy Spirit, be humble. God needs more of you. Oo. Amen. Ask the Holy Spirit lagi. Pray. Maging humble. Huwag laging isipin, ikaw ay magaling. Kahit na hindi mo ka-level sila sa natapos, nandiyan ka. Kasama mo sila. Ako, ask lagi, yung God's strength, yung ask the Holy Spirit to help you lagi. Inano ko, mahal, kumusta ka na? Okay naman daw. Tatawag ka na lang po pag may kailangan. Nandun kami sa labas. Gawa na makapusto yung sila Hindi dito. naman ako umawa. Ate Claire, maingay. Opo. Sorry. Nalimutan ko patay. Wait lang. Yun lang po. Basta be humble. Ask God. Ask the Holy Spirit to help you. Hindi lagi isipin mo, ikaw ay magaling. Totoo po yun. Kasi walang magaling kung di ang Diyos. Walang perfect kung di ang Diyos. Kasi meron po akong napapansin kasi sa mga hindi po mananampalatay gaya po ng mga kasama ko sa bahay doon po sa kapatid ko. Lagi po bagang ang isip nila ay laging sila lang yung magaling. Sila lang yung marunong. Palibhasa, sabi nga po katulad din po na sinabi ninyo na kung yung pong nagmamagaling dahil siya po ay may pinag-aralan, siya po ay mataas ang tingin niya sa sarili niya dahil siya po ay superior sa school. Para bang yung kasama nila, para bang masyadong dinadown nila na sinasabi na kahit sinabi nung kasama nilang isa sa bahay na yan ay
nilinis ko na po. Sasabihin niya, hindi mo pa yan nilinis. Para pa po bang hindi din po siya naniniwala na sa sinasabi ng kanyang kasama sa bahay. Kahit din po yung isa parang nahahawahan na ganun din. Hindi mo yan nilinis, pero kita ko po na nilinis niya. Parang ganun po yung mga ginagawa nung para bang sabi nga po ay mataas man ang pinag-aralan mo, pero kung wala ka namang alam sa Biblia at hindi mo kilala ang Diyos, daig ka pa nung taong nakakilala sa Diyos. Tama po ba yun? Di ba yung mga anak ng Diyos, sabihin na natin na hindi siya kalibel nung taong mataas ang posisyon, pero siya'y nakakilala sa Diyos. Sino po ba yung papanigan ng Diyos? Hindi po ba yung nakakilala sa Kanya? Siya yung tatanggapin niya. Ano po? Ilalagay naman ni Lord yung mga walang pinag-aralan, di ba? Opo. Yung kanyang mga apostles. Opo. Ayun. Kaya yun din po ang napapansin ko sa mga hindi sabihin na natin hindi nakakilala sa Diyos. Parang wala silang dinidiyos kundi yung sarili nila. Sila lang yung magaling. Parang ang sakit po na pakinggan na kahit sabihan mo ay hindi sila makikinig dahil sabihin na natin sila'y mataas ang katungkulan. Sila'y superior sa school. Pero wala Minamata. Opo, minamata po. Totoo po yun. Tapos sasabihin pa niya, siya may mga kaibigan. Ayaw niya na makipag-friend yung kasama nila sa bahay doon sa kalibel nila. Idina-down po niyang masyado. Kaya parang malungkot pong isipin. May mga ganun niya. Opo. Napakalungkot pong isipin. Sabi ko nga sa sarili ko at doon sa kausap ko na batang masyadong nilang idina-down. Dadating ang araw. Siya ay single po kasi siya. Bagamat siya ngayon kumikita siya ng malaki dahil mataas nga po ang posisyon sa school. Dadating din yung araw. Mag-iisa rin siya. Kasi sobra po siyang magsalita yung parang dinadown talaga po ang bata. Talaga. Mahirap yung marami na kami experiences dyan. Yung mga nang mamata. Ay naku, totoo po yun. Sa June. Talagang down na down. Anak ng mister ko. Opo. Totoo po yun. Ngayon sa ngayon to. Opo. Hindi pa po niya mararamdaman. Oo. Dahil may lakas pa siya. Malaki pa ang sweldo niya. At nasa posisyon pa siya. Na siya yung seniority. Siya yung senior sa school nila. Pero darating ang araw. Ay, naku, mahirap yun. Mahirap. Opo, darating ang araw. Kung sakaling siya ang magkasakit, may tao kayang tutulong sa kanya. Kahit nga po may pera, walang siyang makuha na tagapag-alaga. Marami po ako nakikitang ganyan na maedad na sila pero may pera silang pambayad pero wala silang makuhang tagapag-alaga dahilan po sa ugali nila nung araw. Yun lang po ang hindi nila alam dahil hindi po sila nakakilala sa Diyos. Salamat po at sino pa po ang nais mag-share ng kanilang mga experience sa buhay, kung ano pa po yung kalakasang ibinigay ng Diyos sa inyo. Salamat po. Sino pa po ang gustong mag-share? Ate Hello po. Chuchi. Good evening, good morning, Yes po. good afternoon po sa akin. Ito po yung passage natin, Philippians 4:13. I Yes have the po. strength to face all conditions by the power that Christ gives me. So talaga binigyan tayo ng power ni Lord para magiging strong. So kailangan yung binigay na power ni Lord, alagaan natin. Amen. Aralan natin yung mga salita ni Lord para magiging strong tayo na darating man ang time na may mga trials tayo, talagang malabanan natin. Hindi tayo susuko. Kasi andito din sa sa Salmo 103:5. He fills my life
with good things so that I stay young and strong like an eagle. So, talagang inaano ni Lord yung magagandang mga ano sa atin para magiging strong tayo. Positive. Alam mo, pag yung surroundings natin, mga positives, talagang magiging strong tayo. Amen. Huwag nating hayaan na may mga negative kasi inaano yan eh. Yung lalo na yung kalaban natin. Huwag nating hayaan na may taong mga mag-negative na ay ganito ganon. Labanan po natin yan kasi binigyan tayo ng power. Paano natin maano natin yung power ni Lord? Talagang alagaan natin. Mag-pray tayo. Tapos yung tiwala talaga. Yung faith natin, kailangan grow para malabanan natin yung mga trials na darating sa buhay natin. Yes, So, amen. at saka gagawa din si Lord na gagamit din siya ng tao para yung taong yan na magiging malakas. Kasi andito na po tayo, di ba? Andito na tayo. Kailangan malakas tayo. May mga trials po yung darating sa buhay natin. Tapos yung tao na andito po, may ano po siya eh. Kumbaga, kahit sabihin niya po na malakas, pero parang nag-alinlangan siya. Pero gagawa yan si Lord. Gagamit po siya ng isa sa atin. Sasabihin niya, kailangan i-encourage niya yung tao na para magiging malakas, na hindi talaga siya na talaga yung faith niya talagang yung mahigpit na kahit anong trials sa buhay niya, kung anumang sakit, kung anumang nararamdaman niya, malampasan niya po yan dahil talagang malakas tayo eh. Yun lang po ang masasabi ko. Salamat sa verse po ngayon. Ang ganda. Talagang strong po tayo eh. Andito tayo, strong tayo. Kaya pagbutihin natin na continue talaga yung natin, na malabanan natin yung mga kalaban natin. So yan lang po. Thank you Salamat po. sa Diyos, Ate Chuchi. Si Ate Rosalie naman po. Delayed ako ngayon, yung aking utak hindi gumagana. Ano na ang verse? Sorry ha. Philippians 4:13 po ang verse Ay, natin. 4:13. Mali palang binabasa ko. Tapos naririnig ko, hindi nag-drive down sa ating I can do all this through Him who gives me strength. Okay. Amen. Yun na nga nabanggit mo yung pagka tayo katulad nun na, di ba na-express ko dito yung lawlessness, hindi tayo malakas, parang wala na tayong hope, hopeless tayo. Pero kung iisipin mo na merong unconditional love, may nagsakripisyo para sa atin, saan ka huhugot? Saan ka pa huhugot, di ba? Kung wala siya, yun ang naramdaman ko versus hindi ko pa siya nakikilala, hindi ko pa siya nakakausap, hindi pa siya nagpaparamdam sa akin noon. Parang binapakilala ko yun. Although I was blessed with so many things ahead of me, binigay niya yun. Pero ngayong nakilala ko siya, yung peace of mind mo is very different. Yung pagka may lawlessness, kasi normal lang naman tayo, di ba? So, dumadating ang wala tayo sa mood, wala tayo sa hindi tayo malakas, hindi tayo inspired, hindi tayo motivated. Yun. Pero pagkakilala mo siya, iba yun eh. At yun ay nakilala ko, naumpisahan ko yun noong nag-a-attend na ako ng morning devotion. Kasi I felt really when I became absent at hindi ko narinig ang sharing of the Word of God, my day is incomplete. At yun ang lagi kong sinasabi. So, nung mga nakaraang araw na sinasabi kong I was low, I was
I was tired, di ba? Parang nagmamarmor ka kay Lord. Di, Lord, Amen. ganito po, ganito. Bakit po? Di ba? Ang dami mong tanong. Na ano ko na, o nga no, I need to read more, need to sit down more, reflect, motivate myself na baka may kulang. At the prayers is really the one that works better in all things. Yung kausap mo siya pero hindi mo pa rin, parang nagagalit ka na. Sabi mo, andyan ka lang pero wala ka. Parang maganon ba? Nagiging kang complainant, demanding. Yun pag ang ano mo ay is very low. Ngayon ang ginawa ko nun, nag-sit down ako, lumabas ako ng bahay, pumunta ka usa sa may na yung bang lake na kasi maganda ang ano ang temperature sa lake na doon ako umupong mag-isa. Tapos tinitingnan ko yung tahimik na tahimik ang kapaligiran. Doon ko na-appreciate na parang pinaramdam niya sa akin na tingnan mo, Rosalie, ang kapaligiran mo pagka dito tayong dalawa mag-usap. Ang sabi niya sa akin, ang problems mo, microscopic lang yan. Maliit lang yan. Alam niyo po ang pinaramdam niya sa akin. Naghahanap ka ng sabi mo hindi ka na pinapansin minsan ng asawa mo, pareho kayo hindi nagpapansinan. Alam po ninyo, this is really true, ha? Hindi, ito nangyari talaga. Na-felt niya, pina-feel niya sa akin na ganito ang gawin mo. You need to sit down with your husband. You try to lean on. Yung yakapin mo siya, yung parang i-appreciate mo siya sa elbows. Tapos, tahimik lang ikaw. Bakit ka naglambing ng ganyan? Kasi sabi mo, wala na kayo, hindi na kayo nagpapansin. Parang yun ang pinaramdam niya. Gawin mo yun at we'll see how it works. Hanggang ngayon, hindi ko pa ginagawa kasi sabi ko, Lord, baka kung anong mangyari ay, ano yan, that's your job. Pero Sabi ng pinasa be sa nice, akin na, be nice. oo, maglambing, ipakita mo na you still care, na, tapos may mga time na, minsan nag-smile na lang kami dalawa, sabi ko sa kanya, do you still love me? Sabi ko, tumitig ka sa akin, para akong bata na, sabi niya, oo naman, bakit? Ako pa rin ba ang pinakang maganda sa buhay mo? Parang ganun. Parang yung naghahanap talaga sa Dad, we forget something. Although we love each other, but we didn't show it anymore. Sabi niya sa akin, ikaw lang naman ang hinihintay ko. Ngayon, parang yun, inaano ako ni Lord na, you try to come back to do the things that what you were doing before, na para kayong mag-friends, nag-uusap kayong dalawa, ganun. Baka mamaya yung basta yun, ayoko na nun. Parang so yun ang pinaramdam sa akin ni Lord na to become inspired to come back, and then I prayed. Bakit kaya yun ang hanggang ngayon na ko pa, nare-remember ko pa yung lambingan daw siya, hilig ko daw yung aking ulo na dati, tapos yung parang mag-usap kaming dalawa, heart to heart. Hindi ko pa nagagawa yun. So, I will, pero na-revive yun together with your prayers, your faith in Him, His presence. Kasi doon ko na, nakita, na feel na He is just there with you. Kasi yung pag-iisa ko na, para bang ang dami mong dinadala sa buhay, tapos doon mo na-realize na wala yan, hindi yan problema. Sa yung pagka-lawlessness mo, it transform into a new world of hope
nag-come back ka uli. So sometimes we need those time na to reflect and pray na doon tayo nagiging malakas kasi without His presence, without your belief, without your longingness from Him, yung paghingi mo sa Kanya ng tulong, kung hindi mo yun babanggitin sa Kanya at i-verbalize mo sa Kanya yung what you really are going through, hindi mo malalasap yun, hindi mo mararamdaman ang presence niya. At yun ang naging ano. Kaya doon sa, in the other way around, doon sa mga depression na katulad nung si Eman nga, yung batang 19 years old. Kasi, di ba wala siya. Wala siya nakakausap. She's by herself, mayaman sila, yun. Kaya nangyari yun. And those times na gusto niyang meron ka kung alam lang niya si Lord na nandyan lang siya, hindi niya yung ginawa. So, yun. Kaya yung lawlessness mo na tumahimik ka, pumunta ka sa isang pero with your heart and mind and spirit is with the Lord, iba yun. Ibang nararamdaman mo. Iba yun. At kahapon nag-uusap ang anak ko tsaka yung girlfriend niya. Napag-usapan uli nila si Eman, yung mental depression nga. Yun. Yes po. Nag-usap sila. Kaya sabi ko, tingnan ninyo, siguro kung si Eman, kung somebody intervene, kahit hindi ang parents, yung kinasama, yung mga kaibigan niya. Kasi siya ay elite, ang mga kasamahan niya wala ding alam, di din siguro alam si Lord. Kaya gano'n ang nangyari. Yung pag-uusap nilang dalawa, sabi ko, anong naramdaman ninyo? Anong nakita niyo doon na wala kay Eman kung bakit niya ginawa? Mga bata yun, sila. Nag-uusap silang dalawa about depression sa mga young ones. Sabi ko, tingnan ninyo. Kasi si Robbie nag-transform na yan. Tingnan ninyo, di ba? Talagang ibang isip ng walang Diyos at ibang isip ng merong kang Diyos na tinatawag. Kaya sabi ni Robbie, tingnan mo babes, di ba? Kaya sabi ko, continue pray, continue share the word of God between you and, long distance relationship, it's hard. Kasi, kaya sabi ni Robbie, Ma'am, pag nag-share na yan sa akin si Jaira ng, umiiyak na rin ako. So, at least, hindi ka na ngayon iiyak dahil, ma'am, hindi na ako umiiyak. So, we just pray and the tendency of us is to pray together and find Him in their loneliness kasi magkalayo sila So nagkaroon sila ngayon ng inspiration na ang sabi ni Robbie, kung wala talaga, you are no longer iba ang pathway, iba ang iniisip mo, iba ang path mo. Yung kahapon na pag-aralan natin yung the Lord's highway, di ba? So, iba. So, sa mga bata na palaging mga nagbabago, mga ang decision nila. So, yun, kung wala ang Panginoon sa ating puso at sa isipan at spirit, ibang klase, iba ang decision making, nawawala talaga sila. Kaya, yun, ang laking tulong sa akin nung nagpunta ako sa lake na just by myself, na enjoy ako sa kanya, na na-feel ko talaga ang presence niya. So, to God be the glory. So, continue pray. Yung Amen. Yun, lalo nalulungkot ngayon, lalo na kay Sister Claire dahil, yung anak niya. So, continue pray. Just believe Him. Believe in Him. His presence is just there in front of you. You just need to call Him. Lambingan mo din si Lord. Ayun. In Jesus' name, Amen po. Amen. Amen po. Amen. Siguro Ate Rosalie, you do the first move. Sabi yung hindi mo pa nagagawa, gawin mo Hindi ko pa na. nagagawa Yun ang bili sa akin ni Lord Just lean on Him. Come back, yung dati ninyong ginagawa, yung yung share Yes whatever. I don't know.
Be nice to Roger. Ngayon, ang version ngayon, be nice to Roger. Ayaw makinig. Amen. To God be the Amen, glory. amen. Yes, Amen amen. po. Sino pa po ang hindi pa po nakakapag-share? Pwede na po. Hello Si po. Yes, salamat Kuya Sherwin. Good morning and good evening po. Amen. Salamat po sa word. Dati po, nung hindi pa ako marunong magbasa ng konteksto ng mga verses, masasabi ko na mali yung paggamit ko, pagkaintindi ko nung lalong-lalo na yung verse na to. Kasi dati, diba, parang ang gandang isipin, I can do all things through Christ that strengthens me. Parang yung ibig sabihin, kung dati, parang ibig sabihin sa akin, kaya kong gawin lahat ng bagay na gusto kong gawin. Parang walang imposible kasi kasama kong Diyos. Pero parang I'm coming from a place na halimbawa gusto kong makapasa sa exam. So, kaya ko tong gawin kasama kong Panginoon. Or parang gusto kong manalo sa isang sports. Parang ganun yung konteksto dati na naiisip ko. Pero mas malalim pala doon yung tamang pag-unawa ng verse na to. Kasi tungkol pala to sa pag-asa at pagtitiis, endurance sa tulong ng Panginoon, lalo sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kasi kung kukunin natin yung konteksto ng nung verse na to, kung ano yung kalagayan ni Pablo nung sinulat niya to, nakakulong siya dati sa Roma nung sinulat niya to. Kaya hindi siya talaga nakikipaglaban gamit yung sarili niyang lakas, kundi sa tulong ng Diyos, na napakaraming hirap yung dinanas niya sa ministry, na nakaranas siya ng persecution, nakaranas siya ng pag-uusig, shipwrecks, binugbog siya, sinaktan siya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nanatili siyang matatag. And pinapakita dito na hindi ibig sabihin na pag tinanggap mo si Lord o si Jesucristo na tagapagligtas, mawawalan tayo ng problema. Ngunit yung promise is may lakas na galing sa Panginoon para malampasan natin yung mga problema. So, ngayon I am reminded na hindi yung verse na to hindi pabor sa idea na kaya kong gawin lahat ng gusto ko para lang magtagumpay. So, when Paul wrote this verse, he was coming from a place of pain, endurance. Nagtitiis siya, nasaktan siya, hopelessness. Parang yung situation niya is wala na siyang ibang makapitan kundi ang Panginoon. So ang point ni Pablo ay through this verse, ma-realize natin na pwede tayong maging kontento at matatag sa anumang kalagayan. Sapat man o kulang, malakas man o mahina. Kasi may lakas na nanggagaling sa Panginoon. Kaya kung meron mga bagay na kailangan nating tiisin o pagdaanan, hindi lang tayo yung nagdadala, kundi meron tayong katuwang. Kasi dun sa 2 verses earlier, 11 to 12, sinabi ni Pablo na natutunan niyang maging kontento sa yaman o sa kakulangan, sa kasaganahan o kagutuman. And ni-reveal niya dun sa verse 13 kung ano yung secret niya, paano niya na-achieve yun. And ito ngayon, yung pag-asa sa lakas ni Kristo, yun yung secret niya para magpatuloy sa ministry at para tiisin yung paghihirap na meron siyang peace. So clearly, hindi ito para sa personal na tagumpay. Pero applicable pa din naman kung halimbawang may gusto tayong i-achieve, gusto nating magtagumpay, very applicable pa rin yung verse na to. Although yung tamang konteksto nga is the author was coming from a place of pain na nag-i-endure siya, na yun din yung inspiration na dapat nating makuha ngayon, na kahit hindi maganda yung sitwasyon o kalagayan natin, we can also endure kasi
papalakasin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan para malampasan kung ano man yung paghihirap na nararanasan natin. Ayun po, marami pong salamat sa word, sa paalala. God bless po sa lahat. Salamat po, Kuya Sherwin. At totoo nga po talaga na yung kalakasan, kahit kanino, hindi po natin pwedeng makuha. Pero ano po, sa ating ginagawa po ngayon, totoo po na sa ating sharing, tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa. Bagamat may mga problema po ang bawat isa, pero maaring mangyari din sa atin yung nangyari sa ibang kasama natin, sa ibang kapatid natin. Pero may idea na tayo kung paano natin mapapagtagumpayan at malalampasan kung mangyari man ito sa atin. Ano po, una-una po, siyempre yung pananalangin, yung magpapanalangin lang tayo sa isa't isa pagdating po sa problema na parang iniisip natin hindi natin kaya. Pero sa pamamagitan ng Diyos, ang lahat ng yan ay kaya nating malampasan. At yun po ang isa rin sa ipinapaalala sa atin na gaano man kalaki ang problema natin, mas malaki pa ang Diyos na ating pinananampalatayanan. Ano po, sino pa po ang hindi pa po nakapag-share? Salamat po. Sino pa po ba? Walang sound. Hello. Sino pa po? Si Ate Lynn po yata. Hindi pa po yata nakapag-share. Baka may nais po kayong idagdag. Hello. Kung wala na po, ay pwede na po tayo mag-pray. Closing prayer na po tayo. Meron pa po ba? Sige po. We pray for you, Ate Lynn. Wala na po. Sige, magpe-pray na po tayo. Saka po, Sister LV, paki-pray po yung papa ng mga anak ko, si Jose Marie. Opo, papa po ng inyong mga anak. Opo. Jose Marie po ang pangalan. Opo, nasa hospital po kasi. Okay po. Thank you po. Si Ate Claire. Hiling ang hiling. Sino pa po ang may prayer request? As usual, papers, healing, Po. salvation ng mga mahal sa buhay. Okay po. Yung bang Sige po. sinesharon parang, alam mo yung na-smid pa, yung Ano po, ganyan po talaga. Yung bang parang ini-snap po nila yung mga sinishare ng mga anak ng Diyos. Para bang, ako po nung araw, may kasamahan po ako dati sa trabaho. Siya po'y, lagi po siyang nag-share. Para paantingin ko po sa kanila, napaka-corny niya. Yun po ang aking naramdaman, no. Pero ngayon na nakilala ko na ang Diyos ay napakasarap pala. At masarap sa pakiramdam na kakaiba ka doon sa mga hindi nakakilala sa Diyos. Yun po ang nararamdaman ko sa ngayon. Pero nung araw, nakukornihan po talaga ako. yung bang, yung mga kaibigan ko noon, ang tingin sa iyo dahil ikaw si Praise the Lord. Opo. Ay, naku. Ganun po siya. Yan na si Praise the Lord. Oo. Kaya sa isip, bahala kayo. Basta ako at least. Basta nagawa na po natin yung ating responsibility na ma-share po yung gospel, pag-share po sa kanila ng kaligtasan. Nagawa na po natin yung part natin. Makapag-share po tayo. Siguro po balang araw, darating din yung panahon na Amen. marirealize nila at makakakilala din sila. Sabi nga po yung pagtatanim ay hindi naman po agad tutubo. Kailangan pa mag-intay ng panahon para sila'y sumibol. Yung itinanim ay sisibol din. Salamat dun sa mga nataniman na tumubo na.
Ano po? Amen. Amen. So wala na po. Magpe-pray na po tayo. Amen. Sige po. Salamat sa Diyos. Yes, Amang Banal, kami po muli nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa gawain na tapos namin. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nag-share po ng kanilang mga share nila sa kanilang mga karanasan sa buhay nila, sa pagkaintindi nila doon sa ating verse na binasa po ngayong gabi na ibinigay mo, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa na patuloy mong iniingatan, ginagabayan at yung provision po ng bawat family, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na patuloy mong idinadagdag sa buhay po ng bawat pamilya. Salamat, Ama, sa buhay po ni Ate Claire na patuloy siyang ginagamit mo sa kabila ng kanyang kalagayan ay andun po yung kanyang kalakasan na siya po ay makapagsalita, siya po ay makapag-share at siya rin po ay yung tao na nagbibigay din po ng kasiyahan sa grupo, Panginoon. Salamat po sa kanyang kalakasan na siya po ay patuloy mong ginagamit sa iba't ibang paraan. Salamat po, O Diyos, at patuloy na hinihiling din po niya, Panginoon, ang yung mga umuupa po sa kanila ay hipuin mo po sila, Ama, na sila po ay makapagbayad ng on time sa kanilang mga upa upang magamit po ni Ate Claire sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Salamat din po, Ama, na si Genesis ay patuloy mong hipuin at lagi po silang magkasundo ng kanyang mama sa mga bagay-bagay na hindi nila pinagkakasundoan. Salamat po, Ama, at patuloy na alam namin na kaya mo siyang pagilingin sa kanyang karamdaman, sa kanyang kalagayan, Panginoon. At ito po ay aming pinananampalatayanan na ikaw yung Diyos, ikaw yung doktor, ikaw ang magpapagaling sa kanya, Panginoon. Salamat din po kay Ate Chuchi, doon po sa tatay ng mga anak niya na hipuin mo rin po siya, Panginoon, at nawa, O Lord, ay siya man po ay makapakinig at maramdaman niya yung kabutihan mo sa buhay po ni Ate Chuchi, pati na po sa kanyang mga anak. Salamat, Ama, at patuloy kami na nananampalataya na siya ay patuloy mong pagagalingin, O Lord. Thank you po, Panginoon, at buhay po ng bawat isa na patuloy mong binibigyan ng kalakasan. Maraming salamat po, at sa mga kasama po namin na hindi po namin nakasama ngayong gabi. Ikaw pa rin po ang patuloy nang magbigay sa kanila ng pagnanais na makasama namin at makapag-share din po sila at makapakinig din po sila ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat din po, Ama, sa buhay ng bawat isa na patuloy mong pinalalakas spiritually, physically, and emotional. Salamat din po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay mo sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat po. Ama, maraming salamat po sa biyaya mo ngayong gabi na kami muli ay nakapakinig ng iyong salita at nawa po, Panginoon, ay patuloy na ito ay maisabuhay namin sa aming araw-araw na mga ginagawa sa buhay namin, O Lord. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pati na po ang buhay po ng bawat isa sa iba-ibang lugar, sa Canada, sa US, sa kila Ate Chuchi, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po at patuloy mo silang pakaingatan sa kanila pong mga paghahanap buhay, O God. Ikaw po ang mag-ingat at gumabay sa kanila. Maraming salamat po sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen.